Hello guys, so pag-usapan natin yung mga issues sa araw na ito. Dalawang topics ang pag-uusapan natin. Una itong ang posibleng fight ni General Torre versus Baste, at ikalawa, sino-sino ba yung mga influencers at celebrities ang na-take down ni Meta dahil meron daw silang illegal na online gambling. So unahin natin itong laban nila General Torre at ni Baste Duterte. So, ano sa tingin nyo, matutuloy kaya itong fight na ito? So, I think parang medyo malabo na matuloy pa itong laban na ito. Pero we'll see kung matutuloy itong laban na ito, kasi sabi ni Baste ay meron siyang kondisyon. Una ay dapat magpa-drug test daw sina President Marcos at yung mga kalyado niya. Siguro kasaling na rin si General Torre. So mayroong kondisyon si Baste, pero itong si General Torre ay tuloy-tuloy lang, no, sa pagti-training, kasi posibleng fight nila sa linggo, no, kasi meron ng meron ng schedule at saka venue. Ang venue ata sa Rizal Memorial Coliseum. So doon gaganapin yung posibleng fight nila ni General Torre versus Baste. So itong si Baste ay acting city mayor sa Davao. Yung originally sana na nanalo itong si Digong nung kakatapos lang na eleksyon ay nasa Hague. So kaya ito si Baste muna ang magiging acting na mayor ng Davao City, pero I think si Baste na talaga yung mayor. Ang gagawin lang is mag-resign itong si Digong at si Baste na ang magiging city mayor sa Davao. So itong si Baste ang nauna. Sabi niya ay susuntukin niya daw itong si General Torre. So hahamunin niya kasi itong si Baste ay grabing galit niya dito kay Torre sa nangyari sa kanyang tatay Digong niya. So parang itong si General Torre, nung nahuli si Digong nung Marso, siya yung parang protagonist doon sa paghuli kay Digong, no? Di ko alam kung ICC ba, pero ang talagang parang protagonist dyan ay si General Torre. So si Torre talaga yung pinag-usapan nung nakarang Marso. Hindi pa siya PNP chief nun. Parang ano itong si Torre, no? At siya yung talagang itinalaga para arestuin itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So yan yung nangyari doon. So grabing galit niya dito kay Torre. At ito namang si General Torre, after narinig niya, napanood niya yung hamon ni Baste, ay tinanggap naman, no, ni General Torre, at sabi niya ay maglalaban sila. Sabi niya sa linggo sa Araneta Coliseum. So parang tinanggap niya yung challenge ni Baste, at sabi ni General Torre ay 12 rounds of boxing. 12 rounds So yun. So ano sa tingin niyo kung matutuloy itong fight na ito? Sino-sino ba yung may advantage? So unahin natin sa pagdating sa age ay talagang lamang itong si Baste. Di naman ako guys, boxing analysis, pero kung sa age ang labanan, lamang itong si Baste. Kasi si Baste 37 years old, si Torre 55 years old. Si Baste 37, malakas pa ito. Malaking katawan. Pero pagdating sa si Baste ay ewan ko kung may experience na siya sa boxing. Pero nakikita ko sa mga videos niya ay nagte-training na siya ng boxing. So at saka si Baste kasi surfer yan, no? At hindi naman related yan sa boxing, surfing sa dagat yan, no? At saka ay parang nagma-martial arts din ito, no? Si Baste, ewan ko si Pulong ba ito? Si Pulong ba yun nagma-martial arts, no? Nagte-training. So itong si Baste ay 37, malakas pa, malaking katawan, at saka
yung alam naman natin yung brand ng Duterte is talagang maisog at saka walang inaatras ang laban. So yan yung talagang brand nila. At pero pagdating sa athleticism, sa strength siguro ay lamang itong si Torre. Kasi si Torre kahit 55 na siya, sabi nila age doesn't matter. Age is always advantage. Yan yung sabi nila. So, itong si Torre, hindi na siya bago sa boxing. Where in fact, merong boxing team yung PNP at kasama itong si Torre. I don't know kung nakatapok na siya sa ring, no? Lumaban na siya sa isang fight. Pero ang alam ko, itong si Torre ay nagbaboxing yan. At paborito niya yung boxing. So, parehas yan, taga Mindanao. Si Torre parang pinanganak sa Sulu at taga Coronadal din. Itong si General Nick Torre. So, we'll see kung matutuloy itong laban na ito. Pero I think malabo na. So, meron na sanang venue dyan sa Rizal Memorial Coliseum sa Linggo. At I think kung matutuloy itong Game 7, kung may tatabla ng TNT yung serye laban sa San Miguel, Bernes may Game 6. Kung itatabla nila Game 7 sa Araneta. So mukhang hindi magagamit ng Araneta itong ang venue talaga ay Rizal Memorial Coliseum. Parang approved na ng Games and Amusement Board. At saka yung mga kita dyan at yung mga pusta nila ay itutulong nila dyan sa charity. Lalo na tuwing merong bagyo dyan sa Luzon at meron pang isang bagyo na darating ayon sa balita. So yan yung gagamitin nila, charity boxing match ni Baste Duterte at ni PNP Chief Nicolas Torre. So abangan natin kung matutuloy itong laban na ito. So ikalawang topic natin itong sino-sino ba yung mga celebrities at influencers na napasama sa na-takedown ng Meta dahil meron silang illegal online gambling. So ilang araw, na yon ay na-takedown ni Meta yung 20 influencers at celebrities na sangkot na nag-o-online gambling, illegal online gambling, yung mga illegal na online gambling na hindi pa registered ng PAGCOR. So ito yung mga listahan. So yung mga kilala lang babanggitin natin. So una na dyan itong si Boy Tapang na Cebuano, Bisaya. Kilala yan si Boy Tapang nung kasagsagan ng pandemya na kumakain ng ng insekto, kung ano-ano, where in fact na take down niya ng YouTube dahil medyo nakakadiri na yung kanyang mga ginagawa. So dahil doon, naka-million siya ng view at kumita pa siya. So yan yung advantage ni Boy Tapang, pero marami nitong sangkot na kontrobersya. Una, yung gumawa siya ng saranggola at yung saranggola ginamit niya yung pera na nagkakahalaga mo ng 100,000 pesos. So doon nabati ko siya ng BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, at balita ko na nananakit daw to ng meron siyang nananakit daw to ng ng kanyang kasintahan. So kung di ko alam kung ano 'yon, ng balitang 'yon. So itong si Boy Tapang nasama ito sa 20 influencers na na-take down ni Meta. Ikalawa itong si Sashna Laparad. So dito mukhang parang na-disappoint ako dito kay Sashna. Bakit nag-endorse ito ng mga illegal, yung mga online na gaming? Legal ba o illegal? Kasi itong si Sashna ay businesswoman ito eh. Bukod sa pagiging influencers niya, meron itong beauty skin product itong si Sashna na negosyo, at saka nag-aartista din ito, pero katulad nila Donalyn, nila Zainab, ay mas kilala ito sa social media as influencer. So napasama itong si Sashna
Pero sabi niya ay dininay niya yung aligasyon. Ay sabi ni Sasha hindi siya nag-online gambling. Ginagawa niya yung ayuda sa through GCash. Namimigay siya ng 500 o di kaya 1,000 sa mga followers at subscribers niya. So ayuda yung binibigay ni Sash na. So di ko alam kung ano yun. Pero nakita ko parang nag-endorse nga siya ng mga online gambling itong si Sash na Laparan. So makikita niyo yan habang sa video niya yung kung saan nagsisexy siya, no? Tapos merong mga promote na isang online gaming app. So pero sabi niya di naman siya nag-endorse ng illegal na online gambling. So yan yung depensa ni Sash na. So ikatlo, itong si Mark Anthony Fernandez na isang batikang aktor. Itong si Mark Anthony Fernandez ay merong 240,000 na followers sa Facebook. So na-take down yung kanyang Facebook page, no? So yun yung mga kilala dyan, no? At meron si Jean Bilog kasama din. Si iba di ko kilala, marami di ko kilala, si Awit G kasama din. So yan yung nasa 20, no? Makita ko sa inyo ito. Medyo hindi nyo na makita yan. So yan yung 20 names na tinake down ni Meta. So I think pwede pa sila mag-apilan nito, no? Para bumalik yung kanilang mga FB page. Pero I think gagawa rin yan ngayon ng FB page kasi madali lang gumawa ng Facebook eh. So yun. So abangan natin kung anong masasabi ng ibang mga influencers tungkol dito. At kasi may nag-file ata sa Meta, isang grupo na kung saan ni-report nila yung mga influencers na gumagamit umano ng illegal gambling. So marami pa yan guys, bukod sa 20. Marami pa yan mga influencers at mga celebrities, no? Meron pa nga nag-re-review ng gaming na investigahan 10 influencers. Yung iba dyan may mga gaming kasi may mga influencers ginagamit yung Facebook para sa online gaming, no? Yung mga gaming, tapos namimigay sila ng ayuda. So isa dyan si Bugoy na dating child star. So merong 10 na iniimbestigahan na di umano posibleng merong pinopromote na illegal na online gambling. Hindi yung mga legal na online gambling na registered ng PAGCOR. So yung hinuhuli lang nila yung mga at yung mga iniimbestigahan nila yung mga gumamit ng illegal na online gambling. Naglalaro ba, nagpromote ba, o di kaya mga ahente na tinatawag, no? At kaya nagtataka yung iba kung bakit meron silang mga ari-arian, yung mga condominium, mga apartment, may mga malaking bahay na tinatayo, merong mga sasakyan. Nagtataka kayo, no? Posible yan, kita yan sa mga sa kanilang pag-promote ng mga illegal na gambling. Illegal ba o legal? At saka marami silang binibiktima, no? Na mga followers nila at subscribers nila sa social media, marami din ang nalulung na, no? Dahil sa kanilang pag-promote dito, lalo na sa mga online gambling. So abangan natin. Sa tingin ko marami pa yan. Meron pa nga mga models, no? Maraming mga models, nagsusuot sila ng sexy na kasuotan, tapos nagpropromote sila ng online gaming app, no? So marami pa yan. At saka meron pa sa Facebook yung mga nag-gaming, tapos sa YouTube pa, no? Yung nagre-review nga tapos naglalaro ng parang pinopromote tapos nire-review nila yung isang gaming app. So posible meron diyang mga illegal, no? O di kaya mga pogo diyan, no? So yan.
So yan yung reaction natin tungkol sa dalawang topic sa pag-uusapan natin ngayon. Yung una, yung laban nila Torre versus Baste, at ikalawa itong mga influencer at celebrities na na-take down ni Meta dahil gumagamit sila, naglalaro sila, hindi kaya nag-promote ng illegal na online gambling. So yan guys ang topic sa araw na ito.